Si Nikola Jokic mawawala ng 4 na linggo dahil sa injury sa kaliwang tuhod. Mostly madidisqualify na si Jokic sa kahit anong award dahil nasa 1 buwan ding hindi makakalaro si Nikola, nasa 15 games. Ang frontrunner ngayon para sa MVP award si SGA, Luka, Cade Cunningham at Jalen Bronson. Sa Nuggets, 4 na player nila sa starting unit ang na-injured. Ang natira na lang si Jamal Murray. Na-injured din yung hari ng mga halimaw sa road games pa. Base sa report, after ng diagnostic kay Jokic, mapapaaga ang return date ni Gordon at ni Christian Brown. Ito yung bago matapos ang kanilang road trip sa January 8 or January 15. Si Spencer Jones lang ang naka-injured kay Jokic ng ganong katagal na mawawala. Hindi kaya si Eugene Tope pinabagsak si Taguro. Pero at least hindi yung ini-expect ni Jamal Murray na injury, yung ACL injury ng katulad ng sa kanya. Ito na kasi ang ini-expect ni Jamal Murray na baka nakuha nitong si Jokic. Nakalusot pa si Nikola sa mas malalang injury. Malaking challenge din para dito kay Jamal Murray. Dahil by January 21 makakatapat din niya yung LA ay lalo siyang lumalakas dun kaso wala si Jokic. Sa 15 games na mawawala si Nikola, makuha lang ng Nuggets yung kalahati, okay pa rin sila pagbalik ni Jokic. Ang problem nga lang, kung matatagalan pang bumalik si Gordon at si Brown based sa inexpect na date, baka si Jamal Murray naman ang sunod na ma-injured, puwera usog, dahil tataas lalo ang kanyang load. Dahil si Jamal Murray na lang ang natirang top scorer ng Nuggets ngayon na meron 25 points. Ang susunod sa kanya si Peyton Watson na nasa 10 points per game. Andun pa naman si Tim Hardaway Jr. na nasa 13 points per game. Bukod pa doon, pwede kasi makasingit ng isang player na pwede talaga ma-improve pa ng Nuggets. Ang mga Golden State fans online naman gumagawa na ng countdown dahil nasa 15 or 16 days na lang, depende sa time zone, pwede nang i-trade si Kuminga. Mukhang ngayon ang reason kaya buzzer beater din ang pagpirma niya ng kontrata. Kung na-late lang ng 2 araw or higit pa, baka hindi siya pwedeng ma-trade. Mali pala, kung inabot pala itong si Kuminga na mismong araw ng opening night, hindi siya mati-trade. Ang Sacramento, ang team na interesado pa rin kay Kuminga sa ngayon. Nababasa ko lang din sa mga write-ups na gustong ma-trade ng Golden State papunta sa kanila si Anthony Davis. Pero parang malabo yun eh. Sinabi na rin sa mga report ng mga insider, hindi interesado ang Dallas. Kung ang Sacramento, wala namang sinabi doon kung sinong player ang kapalit ni Kuminga at kung sinong team ang buyer at seller. Ito yung magbibigay ng mas malaking trade package. Kung ang Kings ang willing na maging buyer, sila ang magbibigay ng package na mas malaki dito kay Kuminga. Kung 1:1 swap, ang nakikita lang doon na pwedeng ipalit ng Sacramento si DeMar DeRozan. Dahil siya ang halos kapantay ng kontrata nitong si Kuminga. Kung 2:1 naman, Devin Carter at Malik Monk. Pero mas mataas pa rin yung value ng 3 player na yon kumpara kay Kuminga na huling nakapaglaro December 18 pa. Wala rin naman siyang listed injury. Parang ang rason, inalis lang talaga siya sa rotation. Sa unang part naman ng botohan ng All-Star, si Luka ang number 1 sa West. Si Giannis ang number 1 ng East. Si Lebron pumatak ng pang number 9 sa West. Si Austin Reeves naman nasa pang 10. Si Deni Avdija naman nasa pang 7. Siya kasi yung isa sa possible na maging All-Star ngayong taon. Dahil naman si Jokic pwedeng mawala sa kahit anong award, tumaas tuloy ang rate ni Avdija na masama hindi lang sa All-Star kundi pati sa All-NBA team. Positionless na rin kasi ang pinipili dun eh dahil nga hindi naman lahat ng player inaabot yung 65 games. Si Avdija din ang may mataas na rate na manalo ng Most Improved Player Award lalo na kung siya ay magiging All-Star. Kapag nakuha din ni Avdija ang kahit anong award, siya ang magiging bargain player ng NBA. Siya ang magiging lowest paid player na wala na sa rookie contract na naging All-Star, Most Improved Player at All-NBA team member. Tatakbo pa ng 3 taon ng kontrata niya. Nag-a-average pa si Avdija ng almost 26 points, 7 rebounds, 7 assists, 46 and 35%. Mas magiging bargain pa si Avdija kumpara kay Austin Reeves. Doon lang siya tinalo ni Reeves dahil shorter contract si Austin Reeves kumpara sa longer contract ni Avdija. Papata kasi nang nasa 27 years old na si Avdija bago matapos yung kontrata niya. Maraming pwede mangyari sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Hindi ko naman sinasabing sayang yung effort ni Avdija ngayon dahil matatagalan pa siya bago makakuha ng big time contract. Papasok lang talaga siya sa tagilid na sitwasyon. Bukod sa pagiging bargain player, magiging underpaid player din siya at tataas yung value niya sa trade market sa mga susunod na taon.
Si Luka ang ginawang comparison dati dito kay Abdiha papasok ng NBA draft dahil nga sa versatility. Parang late bloomer lang din itong si Abdiha. Hindi rin ako magtataka kung ma-snub siya ng media para sa kahit anong recognition or award dahil tanging siya lang yung player since 2023 ang naiipit sa sports at global politics na hindi naman niya kasalanan.